Mapagpalang araw sa buong pagsapit ng takip silim. Ako nga po pala si Glenn at ikukwento ko ang isang pangyayaring nasaksihan ko mismo. Isang karanasang nagpatunay sa akin na may mga bagay na mabuting wag nang pakialaman. Sa barangay namin, may isang malaking puno ng mangga sa likod ng lumang bahay ni Mang Bert. Matagal na yung puno. Sabi ng matatanda, bago pa man raw ipanganak si Mang Bert, nandun na yun. Sobrang tanda na ng punong yun. Halos kasing laki ng bahay ang katawan. At tuwing gabi, may kakaibang lamig sa paligid kapag napapadaan ka ron. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, may nakatira daw sa punong yon. Isang babaeng espiritu na minsan daw nagpapakita tuwing dapit hapon. Nakaupo sa sanga at nakatingin lang sa malayo. Pero gaya ng marami, akala ko chismis lang yon. Hanggang sa isang araw, nagpasya si Mang Bert na ipaputol ang puno. Sabi niya, sinisira na raw ng mga ugat ang pader ng bahay at delikado na kapag tag-ulan. Pinakiusapan pa siya ng ilang kapitbahay na wag na lang kasi baka may masaktan, pero matigas ang ulo niya. Wala yang mga espiritu, puno lang yan, sabi ni Mang Bert. Kinabukasan, dumating ang dalawang manggagawa. Bitbit nila ang lagari at itak. Maaga pa lang, sinimulan na nilang putulin ang mga sanga. Ako naman, nakaupo lang sa tapat ng bahay. Pinapanood sila habang umuusok ang tasa ng kape ko. Tahimik lang noong una. Pero habang tumatama ang lagari sa kahoy, napansin kong biglang lumamig ang paligid. Walang hangin, pero parang may dumaan. Naramdaman kong tumayo ang balahibo ko. Nang unang sumayad ang lagari sa katawan ng puno, may narinig kaming kakaibang tunog. Hindi lang basta tunog ng kahoy, parang daing o ungol. Nagkatinginan pa nga yung dalawang manggagawa, pero itinuloy pa rin nila. Habang lumalalim ang hiwa sa katawan ng puno, biglang dumilim ang langit kahit tanghali pa lang. Tahimik ang lahat, at sa sobrang katahimikan, maririnig mo ang lagaring pumapasok sa kahoy. At doon ko unang naramdaman, parang may nagmamasid sa amin mula sa mga sanga. Pero wala na dapat doon, dahil halos putol na ang lahat. Pagkatapos nilang maputol ang punong mangga, parang gumaan ang loob ni Mang Bert. Wala na raw sa gabal sa bakuran at mas maliwanag na ang paligid. Pero sa mga sumunod na araw, napansin naming nag-iba siya. Madalas siyang tulala at parang may inaantay lagi tuwing hapon. Una, maliliit lang na bagay ang nangyayari. Tuwing alas 6 ng gabi, biglang iihip ang malamig na hangin. Minsan, maririnig mo na parang may mga dahong naaapakan kahit wala namang mga dahon sa lupa. May mga aso ring tahol ng tahol sa direksyon ng dating kinatatayuan ng puno. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami sa harap ng bahay, narinig naming may kumalaskus sa likod. Inakala ni Mang Bert na pusa lang, kaya pinuntahan niya. Ilang minuto lang siyang nawala, pero nang bumalik siya, putlang-putla at pawis na siya. Tinanong namin kung anong nakita niya, pero hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang yung lugar ng puno at dahan-dahang umiling. Kinabukasan, nagkwento ang anak niya. Sabi raw ng tatay niya, may babaeng nakaupo sa lupa, sa mismong kinatatayuan ng puno dati. Nakayuko ito, mahaba ang buhok, at parang umiiyak. Nang lapitan daw ni Mang Bert, bigla itong tumingala. Sobrang putla raw ng muka at may maitim na mata. Tapos, naglaho sa harap niya.
Mula noon, gabi-gabi na siyang ginugulo. Lagi siyang nagigising sa katiting na ingay at sinasabi niyang may humihinga raw malapit sa tenga niya. Minsan daw, may boses na bumubulong. Bakit mo ako pinutol? Pagkalipas ng ilang linggo, lumala ang kalagayan ni Mang Bert. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Kapag tinatawag siya, lagi siyang nakatingin sa labas ng bintana, doon sa lugar kung saan tumubo ang puno. Minsan, nakita ko siyang nakatayo roon ng mag-isa, parang may kausap, pero wala namang tao. Hanggang isang gabi, biglang umulan ng malakas. Narinig ng mga kapitbahay na sumisigaw si Mang Bert. Nang puntahan siya, natagpuan siyang nakahandusay sa lupa, sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang punong mangga. Nakadilat ang mga mata niya, at sa mukha niya may bakas ng takot. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na nakaligtas si Mang Bert. Namatay siya. Matapos ilibing si Mang Bert, may umusbong sa gitna ng lupa, isang maliit na bagong puno ng mangga. At makalipas ang ilang linggo, mabilis itong lumaki. Simula noon, wala nang nagtangkang galawin yun. Magandang araw. Ako nga pala si Ken, at hindi ko makakalimutan ang undas na yon. Yung gabing akala ko ordinaryong araw lang, pero may kakaibang nangyari sa bahay namin. Noong taong yun, ako lang mag-isa sa bahay. Nasa probinsya ang pamilya ko at hindi ako nakauwi dahil may trabaho pa kinabukasan. Sa totoo lang, hindi ko pinansin ang undas. Wala akong kandila, wala ring dasal. Sabi ko sa sarili ko, mamaya na lang ako magdasal bago matulog. Bandang 10:00 ng gabi, medyo maulan, tahimik sa labas, maliban sa tunog ng patak ng ulan sa bubong. Nakahiga lang ako sa sala, nanonood ng TV habang kumakain ng noodles. Ang sarap ng hangin, malamig, presko. Pero habang tumatagal, parang iba na ang lamig na nararamdaman ko. Hindi na siya yung preskong hangin, kundi yung malamig na dumidikit sa balat, parang mula sa loob ng bahay mismo. Paglingon ko sa paligid, parang mas dumilim ang ilaw. Akala ko nag-brown out kaya binawasan ko lang ang volume ng TV. Pero sa may bintana, may nakita akong aninong dumaan. Mabilis lang, parang tao. Pero wala naman akong kapitbahay sa likod ng bahay. Hindi ko na lang pinansin. Kinuha ko ang kumot at tinuloy ang panonood. Pero ilang sandali lang, may narinig akong mahina, parang kaluskos ng paa sa kusina. Akala ko daga, pero nang sinilip ko, wala naman. Tahimik ang lahat, pero parang may presensya sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naisip ang sinabi ng nanay ko dati. Kahit isang kandila lang, anak, sindihan mo tuwing undas para may liwanag ang mga kaluluwa. Napailing ako noon, pero ngayong gabi parang nagsisisi ako dahil ramdam kong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko kahit lahat ng bintana ay sarado. Habang nakaupo ako sa sala, biglang namatay ang TV. Nawala rin ang ilaw. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahina at mabigat na buhos ng ulan sa labas. Akala ko brown out talaga. Pero nang silipin ko sa bintana, maliwanag naman sa labas. May ilaw ang mga kapitbahay. Ibig sabihin, sa bahay ko lang namatay ang kuryente. Doon na ako medyo kinilabutan. Tumayo ako para kunin ang flashlight sa kwarto.
Pero bago pa ako makagalaw, may narinig akong parang mahina pero malinaw na tunog ng mga yabag. Mabagal, papalapit mula sa likod ng bahay. Baka pusa lang yan, sabi ko sa isip ko. Pero habang tumatagal, nagiging mabigat ang tunog. Parang yapak ng taong nakayapak sa basang sahig. Paglingon ko sa pinto ng kusina, may aninong dumaan. Payat at parang nakalutang. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sobrang dilim. Pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Tapos may amoy na pumasok sa ilong ko. Amoy kandilang bagong patay. Alam mo yung amoy na naiwan kapag inihipan ng kandila? Ganun ang amoy. Pero wala naman akong sinindihan kahit isa. Bigla ko narinig ang mga plato sa kusina. Gumagalaw mag-isa. Sunod, may tunog sa likod ng pintuan. 3 beses lang. Parang kumatok. Pero kasabay nun, may boses na halos bumulong sa akin. Nakalimutan mo na kami. Napaatras ako. Hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw. Pero habang nakatayo ako, biglang bumalik ang ilaw. Pagtingin ko sa paligid, wala nang anino. Tahimik na ulit. Parang walang nangyari. Inisip ko na baka guni-guni ko lang. Pero nang mapatingin ako sa mesa sa harap ng altar, napatigil ako. May 4 na kandila doon, puti at bagong sindi, at dahan-dahan ding nauupos. Hindi ko alam kung saan galing. Wala akong kandila sa bahay, ni hindi ako bumili. Pero malinaw kong nakita ang liwanag nila. At sa sahig, may basang marka ng paa papunta sa pinto palabas. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Kinaumagahan, bumili agad ako ng kandila at sinindihan ko sa harap ng bahay. Pagkasindi ko, biglang humaplos ang hangin. Malamig, magaan. Parang may dumaan na hindi mabigat sa paligid. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat po. Ako si Jess, isang caretaker na sanay sa tahimik at lumang mga bahay. Marami na akong napasukan. May iba na nakakatakot, may iba naman na payapa lang. Pero ang karanasang to, ito ang hindi ko kailanman malilimutan. Noong una ko marinig ang tungkol sa ancestral house ng mga Villarreal, akala ko simpleng trabaho lang. Babantayan ko lang daw ang bahay habang nasa ibang bansa ang mga tagapagmana. Walang masyadong bisita, walang dapat asikasuhin. Basta siguraduhin walang magnanakaw o masisira. Madaling pera, sabi ko sa sarili ko. Dumating ako ron isang hapon, mga 5:00. Pagbaba ko ng tricycle, agad kong napansin ang bahay. Malaki, luma, at tila may bigat ang presensya. Nakatirik ito sa gitna ng malawak na bakuran, napapaligiran ng matataas na puno ng akasya. Mula sa labas, mukha pa lang nito, parang may kwento na. Pagbukas ng gate, narinig kong kumalansing ang bakal. Sabay may ihip ng malamig na hangin na tila dumampi sa balat ko. Paglapit ko sa pinto, may kaluskos ako narinig sa loob. Pero nang buksan ko, wala namang tao. Sa loob, puro lumang gamit. Aparador, chandelier na medyo kalawangin, at mga kortinang halatang ilang taon nang hindi nalalabhan. Ang sahig ay gawa sa kahoy na lumalangit-ngit sa bawat hakbang. May halong amoy ng lumang kahoy, alikabok, at kaunting amoy ng kandila. Habang nililibot ko ang paligid, napansin ko ang mga larawan sa dingding. Mga litrato ng pamilya noon.
Siguro ay mga ninuno ng Villarreal. Ang iba ay si Pea na. Halos kupas na. Pero may kakaiba sa mga mata ng mga nasa larawan. Parang nakatingin sa akin saan man ako pumuesto. Kinabukasan, binuksan ko ang bintana sa sala. Pinaypayan ang alikabok. At sinubukang abutin ng mga chandelier para tanggalin ang mga sapot ng gagamba. Habang ginagawa ko yun, napansin kong bumigat ang paligid. Masyadong tahimik, kahit mga kuliglig sa labas, tumigil. Nang gabing yun, doon na ako natulog sa maliit na kwarto sa likod ng bahay. Pinili ko yun dahil malapit sa kusina at hindi masyadong madilim. Pero habang nag-aayos ako ng higaan, bigla ko narinig ang mahina at mabagal na yabag sa itaas. Parang may naglalakad. Napatigil ako. Alam kong ako lang mag-isa ron. Kaya tahimik akong lumapit sa hagdan at tumingala. Walang ilaw sa taas. Puro dilim lang. Maya-maya, sumunod ang mahina pero malinaw na kaluskos ng damit. Parang may dumaan sa hallway. Tapos may tunog ng pintong dahan-dahang sumasara. Kinilabutan na ako. Baka hangin lang, sabi ko sa isip ko. Pero wala naman kahit anong hangin sa loob. Sarado na lahat ng bintana. Pagbalik ko sa kwarto, ramdam ko pa rin yung presensya. Parang may nakatingin sa akin. Nang dumapa ako sa kama, bigla ko naamoy ang amoy ng kandila. Yung parang bagong patay, yung usok nun. Sumilip ako sa pinto. Pero sa malayo, sa tapat ng lumang altar sa sala, may mahinang ilaw na kumikislap. Parang apoy ng kandila, kahit wala naman akong sinindihan. Nang mapatingin ako ng matagal, parang may aninong dumaan sa likod ng altar. Hindi pa man nagsisimula ang unang gabi ko, alam ko na hindi ako nag-iisa sa bahay na yun. Pagdating ng 12:00 ng gabi, hindi pa rin ako makatulog. Tahimik ang buong bahay. Pero sa gitna ng katahimikan, may mga tunog na tila nanggagaling sa kung saan-saan. Mga mahihinang yabag, mga kaluskos, at minsan parang mahinang tawa ng babae na dumadaan sa hangin. Pinilit kong huwag pansinin at ipinikit ko na lang ang mata ko. Pero bigla kong naramdaman ang banayad na paggalaw ng kama. Parang may umupo sa dulo nito. Hindi ako makagalaw at dahan-dahan kong sinilip ang paahan. Pero wala akong nakita, maliban sa maliit na bakas ng alikabok na parang apak. Biglang lumamig ang paligid. Umigpit ang pagkahawak ko sa kumot. At doon ko narinig isang mahinang tinig mula sa tabi ng kama ko. Bakit ka nandito? Napatigil ako. Hindi ko alam kung guni-guni ba o totoo. Pero nang lingunin ko ang direksyon ng boses, may aninong dumaan sa pader. Dahan-dahan. Tumayo ako, nagbukas ng ilaw. Pero ayaw sumindi. Ilang ulit kong pinindot ang switch. Wala. Tanging liwanag lang mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng liwanag sa kwarto. Sa sulok, nakita ko ang aparador na bahagyang nakabukas. At mula roon, may mahinang kaluskos. Parang may gumagalaw sa loob. Lakas loob kong nilapitan yon. Hawak ang cellphone bilang ilaw. Habang papalapit, mas lalong bumigat ang hangin. Parang ang hirap huminga. At nang ilawan ko ang loob ng aparador, may mukha ng matandang babae. Walang mata at nakatingin sa akin ng diretsyo. Napasigaw ako at mabilis na umatras at tumakbo ako palabas ng kwarto. Halos madapa ako sa hagdan sa pagmamadali. Pero habang bumababa ako, ramdam kong may umahabol sa likod ko. Yung tunog ng yapak na mabigat at mabilis.
Pagdating ko sa sala, tumigil ako sandali para huminga. Pero doon ko nakita lahat ng ilaw sa bahay kusang nagbubukas. At sa gitna ng sala, sa tapat ng altar, may babaeng nakaputing mahaba ang buhok, nakatalikod sa akin. Dahan-dahan itong lumingon. Wala rin itong mata, pero may bakas ng luha sa muka. "Umalis ka." Yun lang ang narinig kong boses. Sabay malakas na hampas ng hangin na nagtulak sa akin palabas ng pinto. Kinabukasan, nakita ko ng mga tauhan ng may-ari na nanginginig, nakaupo sa labas ng gate. At hindi na ako pumasok ulit doon. Ayon sa mga taga-baryo, matagal na raw patay ang matandang tagapag-alaga ng pamilya Villarreal. At sinasabing hindi nito matanggap na may ibang papalit sa kanya. Hanggang ngayon, sarado pa rin ang bahay. At tuwing gabi, may mga ilaw pa ring kusang bumubukas sa loob kahit walang tao. Gabi na nang umuwi si Cherry galing sa trabaho. Medyo overtime siya, kaya halos 10:00 na siya nang dumating sa mall parking lot kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Tahimik ang paligid, malawak, malamig ang hangin, at tanging ilaw ng mga poste ang nagbibigay liwanag sa bawat hanay ng sasakyan. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang kotse, napansin niya ang isang puting sedan sa dulo ng parking lot. Bukas ang mga ilaw sa loob at marahang umaandar. Parang may nagmamaneho. Pero nang mapatingin siya ng maigi, walang tao sa loob. Napatigil siya sandali. Akala niya baka automatic start o naiwan ng may-ari. Pinili niyang huwag isipin at naglakad ulit. Pero habang papalapit siya sa kotse niya, gumalaw muli ang puting sasakyan. Dahan-dahang umabante, kasabay ng mga hakbang niya. Baka raw hangin lang. Pero imposible. Pero nang lumingon siya ulit, parang sumusunod na ito sa direksyon niya. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sarili niyang kotse at sumakay. Pero bago pa siya makapag-start, naramdaman niyang may ilaw ng headlight na tumama sa likuran ng kotse niya. Pagtingin niya sa salamin, nandun na ulit yung puting sedan. Nakaharap mismo sa kanya. Umaandar ng dahan-dahan, pero walang nakasakay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Pinaharurot niya ang kotse niya paalis ng parking area. Halos mabangga niya ang gate sa pagmamadali. Pero paglingon niya sa side mirror, sumusunod pa rin yung puting sasakyan. Halos ilang metro lang ang layo. Wala pa ring tao sa loob. Pero malinaw niyang nakikita ang mga ilaw nitong kumikislap sa likod. Habang tumatakbo siya sa daan, nagdasal na lang siya ng mahina. Hanggang sa isang madilim na kanto, biglang nawala ang mga ilaw sa likod. Akala niya nakalayo na siya. Pero nang dumaan siya sa isang intersection at huminto sandali, nakita niya sa rearview mirror, nakatigil ulit ang puting kotse sa likod niya, pero hindi gumagalaw. Tinignan niya ito ng ilang segundo, pilit na hinahanap kung may tao, pero bigla na lang naglaho ito, na parang usok. Pag-uwi niya sa bahay, halos hindi siya makatulog. Kinabukasan, ikwento niya ito sa gwardiya ng mall. Sabi nito, may puting sedan nga raw na matagal nang nakaparada ron. Kotse raw ng isang lalaking nagpakamatay sa loob ng parking lot. 3 taon na ang nakakalipas. At mula noon tuwing gabi raw na tahimik ang lugar, umaandar mag-isa ang kotse. At minsan, sumusunod sa mga taong unang makapansin nito para ipaalala na hindi pa siya tuluyang nakakaalis.
Sa baryo ng San Luis, may isang lamay na matagal nang pinag-uusapan ng mga taga ron. Hindi dahil sa sino ang namatay, kundi dahil sa mga kakaibang nangyari habang ginaganap ito. Noong gabing yon, 9:00 na, kakaunti na lang ang mga tao sa lamay. Si Mario, isang kapitbahay at matalik na kaibigan ng pamilya ng namatay, ay naiwan para tumulong magbantay. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mahihinang dasal at ilaw ng mga kandila na pumipilantik sa hangin. Sa gitna ng sala, nakahimlay si Mang Doro, isang matandang kilala sa baryo. Mabait, pero may misteryosong bumabalot sa kanya. Sabi ng iba, dati raw itong albularyo at maraming tinulungan. Pero may ilan din daw siyang nasaktan noong nabubuhay pa. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ng antukin ng mga nakikipaglamay. Si Mario nagkakapi sa gilid, nakatingin lang sa kabaong. Pero sa di kalayuan, may gumagalaw sa ilalim ng kortina. Naisip niyang baka hangin lang, kaya hindi niya pinansin. Ilang sandali pa, biglang umihip ang malamig na hangin at namatay ang kalahati ng mga kandila. Nagdilim ang paligid. Pagbalik ng liwanag mula sa natitirang mga kandila, napansin niyang parang iba na ang ayos ng kabaong. Nakabukas pa rin pero tila umangat ng bahagya ang takip. Kinabahan siya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Baka guni-guni lang, bulong niya sa sarili niya. Pero habang papalapit siya, parang may mahina siyang naririnig mula sa loob. Tunog ng kaluskos, kasabay ng tila may hinang ungol. Napaatras siya, pero sa sobrang takot, hindi na siya makasigaw. Hanggang sa biglang gumalaw ang takip ng kabaong. Parang may kamay na nagtutulak mula sa loob. Nang bumukas ito ng kaunti, may sumilip na kamay. Maputla at puno ng putik. Dinig niya ang kalansing ng mga bakal na pako. Hindi niya alam kung saan nanggagaling. Kaya napaatras siya. Napatumba ang upuan. At kasabay nun, nagsigawan ng mga tao sa labas ng lamayan nang bumukas ang pinto dahil sa malakas na hangin. Ang mga kandila sabay-sabay na namatay. At sa gitna ng dilim, narinig nila ang isang malalim na boses mula sa kabaong. Hindi pa ako tapos. Nagkagulo ang mga tao. Ang iba, tumakbo palabas. Ang iba naman, napaiyak sa takot. Si Mario, nanginginig, pilit sinindihan ang kandila. Pagbalik ng liwanag, sarado na ulit ang kabaong. Kinabukasan, ikwinento ni Mario ang nangyari. Pero walang naniniwala sa kanya. Sinabi pa ng ilan na baka dahil lang sa pagod o puyat. Pero nang dumating ang araw ng libing, habang binababa ang kabaong sa hukay, napansin ng ilan na may parang gumagalaw sa loob ng takip. May mga gasgas, tila ba may pilit na kumakatok palabas. Pero matapos yon, nailibing naman ng maayos yung matanda. Mula nun, tuwing may lamay sa baryong yon, lagi nang may takot sa hangin kapag pumipilantik ang mga kandila at biglang lumalamig ang paligid. Sabi ng matatanda, si Mang Doro raw yun. Hindi mapakali kasi may lihim siyang gustong sabihin bago siya tuluyang matahimik. Ako si Ryan, 25 years old ako. Gusto kong ibahagi itong naranasan ko. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko, bumabalik pa rin yung kaba. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yung nakita ko. Pero sigurado akong hindi yung tao.
Noong panahong yon, nakatira pa ako sa Cavite, sa isang lumang compound kung saan magkakakilala lahat halos ng residente. Simple lang ang buhay doon, tahimik sa umaga, pero tuwing gabi, halos wala ka nang makikitang tao sa labas. Ako lang madalas ang naglalakad kapag hindi makatulog. Isang gabi, bandang 10:00, naisip kong bumili ng yosi sa tindahan sa may kanto. Madilim ang kalsada, may mga ilaw ng poste, pero may pagitan. Kaya may mga parte pa ring halos ang dilim. Habang naglalakad ako, rinig ko lang ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang hangin na dumadaus-us sa mga damo ng puno. Paglapit ko sa poste sa tapat ng eskinita, may nakita akong pamilyar na muka. Si Cesar, matalik kong kaibigan mula pa noong high school. Halos 2 linggo na kaming hindi nagkikita, kaya natuwa ako nang makita ko siya. Nakaitim siyang hoodie, may suot na pantalon, at may dalang plastic bag na parang galing sa tindahan. Tinawag ko siya. "Uy, Cesar!" Lumingon siya. Hindi siya ngumiti, parang wala siyang emosyon. Tumango lang ng marahan at dumiretso sa kabilang direksyon. Napatigil ako saglit. May kung anong kakaiba sa tingin niya. Parang hindi siya yun. Pero inisip ko na baka pagod lang siya o wala sa mood. Kaya nagpatuloy ako sa pupuntahan kong tindahan. Pagkatapos kong bumili, naisip kong dumaan muna sa bahay nila Cesar. Ilang kanto lang naman ang layo at gusto ko lang sanang kamustahin. Pagdating ko doon, bukas pa ang ilaw sa terrace. Kinatok ko ang gate nila at lumabas ang nanay niya. Sabi ko, "Tita, nandyan po ba si Cesar?" Ngumiti siya at sinabing, "Nandyan sa loob, matutulog na nga, buong araw yan dito. Nilalagnat kasi." Napatingin ako sa kanya. "Buong araw po?" "Oo, hindi nga lumabas kasi may sakit pa," sagot ni tita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kung hindi lumabas si Cesar buong araw, sino yung nakasalubong ko kanina? Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas si Cesar, balot ng kumot. Halatang bagong gising, maputla at pawisan. Ngumiti pa siya sa akin. "Uy Ryan, anong ginagawa mo dito?" Nanlaki lang ang mga mata ko kasi ang suot niya ngayon, puting t-shirt at short lang. Hindi siya naka-hoodie. At ang boses niya, mas mahina, parang may sakit talaga. Hindi ko na sinabi sa kanya ang totoo. Pero mula nung gabing yun, hindi na ako dumaan mag-isa sa kalsadang yun. Dahil sa bawat pagkakataon na napapadaan ako malapit doon, pakiramdam ko may mga matang nakamasid mula sa dilim. At minsan kapag napapatingin ako sa dulo ng kalsada, parang may taong naka-hoodie na nakatayo lang, hindi gumagalaw at tila ngumingiti. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako mapalagay. Paulit-ulit kong iniisip ang mukha ni Cesar na nakasalubong ko. Walang buhay ang mata, walang ekspresyon. Pero mas nakakatakot isipin na kung nandun talaga siya sa bahay nila buong araw, sino yung nakita ko naglalakad sa kalsada? Lumipas ang 3 araw. Pinilit kong kalimutan. Pero gabi-gabi tuwing 10:00, naririnig kong may naglalakad sa labas ng bahay namin. Mabagal. Pare-pareho ang hakbang. Parang sinasadyang iparinig sa akin. Tuwing sisilip ako sa bintana, wala naman. Pero naririnig ko pa rin yung yapak. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Bandang 12:00, sinilip ko ulit ang labas. Sa ilalim ng poste sa kanto, may tao na namang
Nakaitim na hoodie. Nakatayo lang. Hindi gumagalaw. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam ko, nakatingin siya sa akin. Binuksan ko ang cellphone ko para tawagan si Cesar. Bro, gising ka pa? Oo. May lalaking nakahoodie sa kanto kasi. Parang ikaw yung suot niya nung nakasalubong ko dati. Wala siyang sinagot ng ilang segundo. Tapos marahan niyang sinabing, Ryan, huwag kang lumapit. Kanina pa may kumakatok dito sa amin. Tapos pag sinilip ni Mama, may lalaki raw sa gate na nakaitim na hoodie. Nanlamig ang buong katawan ko. Dali-dali akong umuwi ng bahay. Isinara ko ang pinto at bintana. Pero bago ko pa tuluyang maibaba ang kortina, nakita ko siyang nakasilip. Yung lalaking nakahoodie sa kanto. Unti-unti siyang lumingon sa direksyon ko. Hindi ko na natandaan kung paano ako nakatakbo papunta sa loob ng kwarto ko. Inilak ko rin ang pinto. Pero kahit anong gawin ko, ramdam ko yung presensya niya sa labas. Kinabukasan, dumiretso ako sa bahay nila Cesar. Gusto ko lang makasiguro na ayos siya. Pagdating ko doon, nagulat ako. Sarado ang gate, pero may bakas ng paa at patungo sa mismong pinto ng bahay nila. Lumabas si Cesar, namumutla, halatang hindi nakatulog. Sabi niya, Ryan, may kakaiba talaga kagabi. Narinig kong may kumatok ulit. Pero pagsilip ko sa bintana, nakita ko yung sarili kong nasa labas. Nakatingin lang at nakangiti. Pagkasabi niya nun, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Napatingin kami pareho. At sa may salamin sa terrace, nakita ko ang dalawang Cesar. Isa ay nakatayo sa tabi ko at ang isa nakangiti ng malalim habang unti-unting naglalaho doon sa may kanto. Pagkatapos ng araw na yun, lumipat ng bahay si Cesar. Ako naman, hanggang ngayon, hindi ko na dinaanan ng kalsadang yun at hindi na bumalik kailanman doon sa bahay nila Cesar. Matapos yun, Sir Dave, hindi ko na ulit nakita yung kamukha ni Cesar. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ako si Neil, 28, at gusto kong ibahagi ang nangyaring karanasan ko noong 1 taon sa probinsya ng lolo ko. Doon sa Quezon. Akala ko noon, simpleng bakasyon lang. Tahimik, presko, malayo sa gulo ng Maynila. Pero sa halip na kapahingahan, kababalaghan pala ang sasalubong sa akin. Matagal na akong hindi nakakadalaw sa bahay ni Lolo. Nung bata pa ako, doon ako madalas magbakasyon tuwing summer kasama ang mga magulang ko. Lumaki akong may magandang alaala sa lugar na yon. Amoy ng palayan, huni ng mga kuliglig tuwing gabi, at malamig na hangin tuwing umaga. Pero ngayon, tila nagbago na ang lahat. Luma na ang bahay, at halos walang nakatira sa paligid. Pagdating ko roon, sinalubong ako ni Lolo. Matanda na siya, mahina na rin ang pandinig. Sabi niya, "Dito ka muna, apo. Pahinga ka. Wala ka namang gagawin sa Maynila." Ngumiti ako at tumango. Gusto ko rin naman ng katahimikan. Unang gabi ko pa lang doon, may kakaibang pakiramdam na agad akong naramdaman. Habang naglalakad ako sa likod bahay para magpahangin,
Napansin kong may nakatayo sa dulo ng bakuran, sa tabi ng puno ng mangga. Sa unang tingin, akala ko si Lolo o isa sa mga kapitbahay. Pero nung lumapit ako ng kaunti, nanindig ang balahibo ko. Kasi yung lalaki, kamukha ko. Parehong pareho. Pati yung paraan ng paghawak ng kamay sa bulsa. Akong ako. Hindi siya gumalaw. Hindi rin ako nakagalaw. Para akong natulala. Ilang segundo kaming nagkatitigan mula sa magkabilang dulo ng bakuran. Tapos bigla siyang tumalikod. Dahan-dahang naglakad papunta sa likod ng bahay at naglaho na parang usok. Nagmadali akong bumalik sa loob. Sinilip ko si Lolo, mahimbing nang natutulog. Pinilit kong ipaliwanag sa sarili ko. Baka guni-guni lang, baka pagod lang sa biyahe. Pero bago pa ako makatulog, napansin ko sa labas ng bintana ng kwarto ko, sa gilid ng dilim, may anino ng taong nakatayo. At ang pinakang malupit, nakatingin siya diretso sa bintana ko. Pagkatapos nun, hindi na ako mapalagay. Hindi ko masabi kay Lolo dahil ayoko mag-alala siya. Pero bawat gabi, pakiramdam ko may taong nakamasid mula sa likod ng bahay. Tuwing madaling araw, naririnig kong parang mayabag sa mga damuhan. Mabagal at laging papalapit. Isang gabi, halos 12:00, nagising ako dahil may tunog ng kaluskos sa labas ng bintana. Maingat akong tumingin at muntik nang tumigil ang tibok ng puso ko. Nandun siya, yung lalaking kamukha ko. Nakatayo sa labas, nakatingin sa akin sa pamamagitan ng bintana. Parehong pareho, mula ulo hanggang paa. Pero ang mata niya, itim lang at nakakatakot ng ngiti. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang pumasok sa akin. Pero lumabas ako, dala ko ang flashlight ni Lolo. At dahan-dahan akong lumapit sa likod ng bahay. Tanging ihip lang ng hangin ang maririnig. Pagdating ko sa likod ng bakod, biglang huminto ang lahat. Walang hangin, walang ingay. Tapos mula sa dilim, may kamay na biglang lumitaw at tumawak sa balikat ko. Paglingon ko, nakita ko ang sarili ko. Ako. Oo, ako yun. Kamukha ko. Parehong muka. Pero mas maputla siya. May maitim sa ilalim ng mga mata. At ang ngiti niya, nakakaloko. Sumigaw ako at tumakbo pabalik sa bahay. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko sa likod ko yung yabag niya. Kasabay ng sarili kong mga hakbang. Parang may dalawang nil na sabay na tumatakbo. Pagpasok ko sa loob, agad kong isinara ang pinto at niyakap si Lolo na nagising sa ingay. Nanginginig ako habang sinasabi, "Lo, may tao sa likod." Pero nang sumilip siya sa bintana, wala na raw at sobrang tahimik ng bakuran. Kinabukasan, ayoko man, nagdesisyon akong magpaalam kay Lolo at umalis na. Habang nag-iimpake, may napansin akong marka ng paa sa may lupa sa likod bahay. At eksaktong-eksakto sa sukat ng paa ko. Ang direksyon nito, papunta sa mismong bintana ng kwarto ko. Pero hindi ko na pinansin. Nang paalis na ako ng bahay ni Lolo, muli akong dumaan sa likod para magpaalam sa lugar. At doon, sa kabilang dulo ng bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga, nandun siya, malayo, pero malinaw kong nakita. Ako yun, akong ako. Nakatitig lang at walang imik.
At bago ako tuluyang makasakay sa tricycle, nakita kong bahagya siyang kumaway. Hindi ko alam kung anong dahilan ba't siya nagpakita sa akin. Para ba takutin ako? Basta hindi ko alam ang dahilan. Hindi niya naman ako sinaktan. Matapos yun, Sir Dave, nakauwi naman ako ng ligtas sa amin. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Hanggang dito na lang po. More power sa PNT Stories. Salamat po. Hello sa admin ng PNT Stories. Gusto kong ibahagi ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Isang gabi na hanggang ngayon, kapag naiisip ko, parang bumabalik lahat ng takot at kaba. Ako nga pala si Rachel, 27 years old, taga Batangas. Nakatira ako noon sa isang lumang apartment malapit sa palengke, kasama ang dalawa kong kaibigan. Lumang-luma na ang bahay, makaluma ang sahig na kahoy, at bawat hakbang mo, may maririnig kang langit-ngit. Sa unang mga linggo, parang normal lang. Pero habang tumatagal, napansin naming may kung anong kakaibang presensya sa lugar na yun. Laging malamig kahit tanghali, at tuwing gabi, may mga sandaling parang may nakamasid. Madalas kong nararamdaman na may dumadaan sa likod ko kahit wala naman. Akala ko, guni-guni lang, baka dahil pagod sa trabaho. Isang gabi, bandang 11:00, naisip kong kunin ang mga labahan ko sa likod bahay. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Habang kinukuha ko ang huling damit, napalingon ako sa may bandang bintana ng kusina. May anino ng babae ron, malinaw na nakasilip, nakatingin sa akin. Hindi siya gumagalaw, pero nakangiti siya. Ang unang pumasok sa isip ko, baka isa sa mga kasama ko. Pero nang bumalik ako sa loob, pareho silang nakaupo sa sala. Tahimik, walang alam sa nangyari. Doon ako biglang nakaramdam ng matinding lamig. Parang galing sa loob ng katawan ko. Nang gabing yon, hindi na ako nakatulog. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, para bang nakikita ko ulit yung babae sa bintana, kapareho ng buhok ko, parehong damit, at kamukha ko. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na naging normal ang mga sumunod na araw. Tuwing 11:00 ng gabi, nagsisimula akong makarinig ng mahihinang kaluskos mula sa kusina. Parang may mga yabag na maingat, mabagal, at papalapit ng papalapit sa kwarto ko. Akala ko noong una, daga lang o baka hangin. Pero napansin kong tuwing naririnig ko ang mga yabag, biglang bumababa ang temperatura ng paligid. Isang gabi, nagising ako dahil parang may humahaplos sa buhok ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, may babae sa gilid ng kama ko, nakatalikod. Pero may suot na parehong-pareho ng damit na suot ko noong araw na yun. Dahan-dahan siyang lumingon at doon ko nakita yung mukha ko. Pero iba, maputla yung sa kanya. Walang buhay ang mata at ang ngiti niya, hindi ngiti ng tao. Habang nakatitig siya, dahan-dahan siyang tumayo. Sabay bulong ng paos at malamig na boses. Hindi ka dapat nandito. Ako dapat ang naririto. Napaatras ako sa kama, nanginginig, at nang sumigaw ako, biglang bumukas ang ilaw. Tumakbo papasok sina Trish at Lala. Pero nang tignan namin ang paligid, wala na. Ang bintana ng kwarto ko bukas na.
Pero simula nun, Sir Dave, araw-araw akong nakakakita ng mga bakas ng paa sa sahig. Minsan, tuwing lalabas ako ng kwarto, napapansin ko ang sarili kong anino. May kasunod na isa pa. Hindi na ako nakatiis. Lumipat ako ng bahay makalipas ang 2 linggo. At matapos yon, hindi ko na ulit nakita yung kamukha ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Dave. Sana mapili at masama sa mga kwento ng pagsapit ng takip silim. Maraming salamat po. Ako si Ramon, 25 years old, isang empleyado sa isang construction firm dito sa Cavite. Tuwing Sabado ng gabi, nakasanayan ko ng may paglaro ng basketball sa may barangay court kasama ang mga kababata ko. Sa totoo lang, yun lang ang tanging oras ko para makalimutan ang stress sa trabaho. Simpleng laro, tawanan, at kwentuhan pagkatapos ng game. Isa sa mga pinakang matagal ko ng kakampi ay si Jeff. Simula high school, magkasama na kami sa halos lahat ng liga. Palabiro siya, masigla, at kahit natambakan na kami, siya pa rin ang unang sumisigaw ng bawi tayo. Kaya noong gabing yun, sigurado akong magiging masaya na naman ang laro namin. Maaga akong dumating sa court, mga 7:00 pa lang ng gabi. Bukas na ang mga ilaw, may ilang batang naglalaro, at ramdam ko ang malamig na hangin galing sa palayan sa likod ng barangay. Habang nag-aayos ako ng sapatos, napansin kong paparating si Jeff. Nakasuot siya ng puting jersey, may dalang bola, at nakangiti habang kumakaway mula sa kalsada. Parang wala lang, normal, gaya ng dati. Makalipas ang ilang minuto, nagsidatingan na rin ang ibang mga kakampi namin. Nag-umpisa na kaming mag-warm up at sa gilid ng court ay nandoon lang si Jeff. Tahimik at nakasandal sa poste. Nakatingin lang sa amin. Nagtataka ako kasi bakit hindi siya nagwa-warm up? Bumalik ako sa pagwa-warm up at paglingon ko ulit, wala na siya sa pwesto niya. Akala ko umalis lang sandali, baka bumili ng tubig o umihi. Pero nang magsimula na ang laro, hindi pa rin siya bumabalik. Lumipas ang halos kalahating quarter at napansin kong naiwan pa ang extra niyang tsinelas doon sa may bench. Medyo nagtataka ako, pero pinilit kong tapusin ang laro. Pagkatapos ng game, mga bandang 9:00 ng gabi, nagpasya akong dumaan muna sa bahay nila Jeff para itanong kung bakit siya biglang nawala. Pagkarating ko roon, tahimik ang paligid, madilim ang loob ng bahay, at nang kumatok ako, isang pamilyar na tinig ang sumagot. Ang nanay ni Jeff. Namumutla siya, parang kakaiyak lang. Ang unang sabi niya sa akin, "Ramon, nasa ospital si Jeff." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako nakapagsalita agad. Ayon sa mama ni Jeff, nabangga daw si Jeff ng motorsiklo habang papunta sa court kaninang hapon. Halos hindi ako makapaniwala dahil malinaw na malinaw sa isip ko na nakita ko siya doon. Ngumiti pa nga siya at naglalakad sa mismong court kung saan kami maglalaro. Kinabukasan, dinalaw ko siya sa ospital. Mahina pa siya, nakahiga at may benda sa ulo. Habang nagkukwentuhan kami, bigla siyang nagsalita ng bagay na lalong nagpakaba sa akin. Sabi niya, "Pre, nanaginip ako kagabi. Nasa court daw ako. Nandoon ka rin. Pero nang tatawagin na kita para maglaro,
May humila sa akin papunta sa dilim. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko noon. Basta mula nung araw na yun, hindi na ako masyadong naglaro ng basketball. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po akong Isay. Gusto ko lang ibahagi itong nangyari sa akin isang Sabado ng hapon. Hanggang ngayon, tuwing pumapasok ako sa mall, hindi ko maiwasang mapatingin sa bawat salamin at tao sa paligid. Kasi mula nun, natutunan kong may ibang ikaw na gumagala rin at hindi mo alam kung kailan mo siya ulit makikita. Noong araw na yun, pumunta ako sa mall mag-isa para mamili ng gamit. Maraming tao, maingay, at maliwanag ang paligid. Normal lang lahat. Habang bumababa ako sa escalator, napalingon ako sa kabilang aisle. May babaeng paakyat. Napahinto ako saglit kasi yung babae, kamukhang kamukha ko. Parehong pareho ang buhok, ang suot, pati ang bag na hawak. Pero ang pinakang nakakatindig balahibo, nakatingin siya diretso sa akin. Hindi siya nakangiti at ang sama ng titig. Akala ko, nagkakataon lang, baka may kahawig ako. Pero habang magkalapit kami sa gitna ng escalator, tumingin siya ng mas masama, matalim, parang may galit. Hindi ako makagalaw. Parang napako ako sa kinatatayuan ko. Nang mag-abot ang mga tingin namin, ramdam kong biglang lumamig ang paligid kahit napakaraming tao. Pagkababa ko ng escalator, agad ko siyang sinundan. Nakita kong dumiretso siya sa hallway papunta sa restroom sa dulo ng floor. Medyo nagmamadali siya at sa bawat takbang ko, tumitindi ang kaba ko sa dibdib. Hindi ko alam kung bakit ko siya sinusundan. Parang may nagtutulak sa akin na alamin kung sino o ano siya. Pagdating ko sa CR, pumasok siya sa loob ng hindi man lang tumingin. Mga ilang segundo lang ang pagitan namin, kaya sigurado akong hindi pa siya nakakalabas. Pagpasok ko, tahimik ang loob. Tapos, walang tao. Sinilip ko ang bawat cubicle. Isa-isa. Wala. Walang kahit sino. Nasa gitna ako ng restroom habang nakatitig sa salamin. Dito ko napansin, may patak ng tubig sa sahig, parang mula sa sapatos, at papunta sa harap ng salamin kung saan ako nakatayo. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko, at sa refleksyon, may babaeng nakatayo sa likod ko. Mukha ko, pero hindi gumagalaw. Hindi siya ako, at bago pa ako makasigaw, biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, rinig ko ang mahinang boses na bumubulong sa likod ko. Hindi ka dapat nandito. Ako ang nararapat makita. Nang bumalik ang ilaw, wala na siya. Ako na lang, nanginginig at pawis na pawis sa harap ng salamin. Mabilis akong lumabas ng CR. Pagdaan ko sa hallway, may mga taong naglalakad, pero parang wala akong marinig. Sa gilid ng mata ko, sa refleksyon ng glass wall, sandaling sumilip ang mukha niya. Nakangiti. Simula nun, iniwasan ko na ang salamin sa mga mall. At matapos yun, Sir Dave, hindi ko na ulit siya nakita. Hanggang dito na lang po. Salamat. Isang magandang araw kay Sir Dave ng pagsapit ng takip silim. Gusto ko lang magbahagi
ng karanasan ko sa dating app. Ilang taon na ang nakakalipas. Tawagin mo na lang ako Sir Dave, sa pangalang Edward. Hindi ko alam kung swerte ba ako sa kamalasan. Pero simula ng gabing yun, nagbago talaga ang pananaw ko sa mga dating app. Mga panahong yun, kaka-break ko lang. Dahil puro trabaho at bahay lang ang routine ko, sinubukan kong mag-download ng dating app. Akala ko simpleng usapan lang. Baka sakaling may makilala akong matinong kausap. Marami akong nakachat, pero karamihan, puro pambabara lang o ghosting. Hanggang sa may nag-match sa akin. Ella, 23. Isang litrato lang ang profile niya. Nakangiti siya, may maamong muka, at ang background parang luma o marupok na apartment. Ang caption niya, mahilig sa kape, kwentuhan at mga taong marunong makinig. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa kanya. Hindi tulad ng iba. May misteryo sa tingin niya sa litrato. Kaya agad kong minessage. Hi Ella, gising ka pa? Oo, hindi ako makatulog. Mas gusto kong may kausap sa gabi. Mula nun, gabi-gabi kaming nagchat-chat. Mabait siya, kalmado, pero minsan, may mga kakaiba siyang sinasabi. Tipong may pinagdadaanan, pero ayaw naman ikwento. Natakot ka na bang pumunta sa maling lugar? Siguro oo, lalo na kung hindi ko kilala mga tao sa paligid. Kasi minsan, di mo alam, kasama mo na pala yung mga taong may masamang balak. Nagtaka ako bakit ganun yung sinabi niya. Medyo kinilabutan ako, pero tinawanan ko lang. Akala ko, nagbibiro lang siya. Isang gabi, nagulat ako nang bigla niya akong inaya. Sabi niya, kita tayo bukas ng gabi sa may lumang warehouse malapit sa Valenzuela. Dati kasi doon ako nakatira. Medyo nagdalawang isip ako. Bakit sa warehouse? Pero sabi niya, wala kasing signal sa bahay namin, kaya doon ako madalas tumambay. Natahimik ako, pero may kung anong bumubulong sa isip ko na pumunta ako. Bago pa ako umalis kinabukasan, nag-message pa siya. Salamat matagal na kitang gustong makilala ng personal. Sana matulungan mo ako. Medyo nagtaka ako sa huling linya niya. Matulungan? Anong ibig niyang sabihin? Pero dahil gusto ko siyang makilala, pumunta pa rin ako. Pagdating ko sa lugar, madilim ang paligid, puro lumang gusali at bakanting lote. Isang ilaw lang ng poste ang nagliliwanag sa harap ng lumang warehouse. Paglapit ko, napansin kong bukas ang gate. May 3 lalaking nakatambay sa loob, mga lasing ang itsura. Isa sa kanila, tumingin sa akin at ngumiti ng pilit. Siya ba yung kausap mo bro? Sabi nung isa. Nagulat ako. Ha? Sino? Biglang tumawa yung isa. Si Ella. Huling-huli ka na pare. Bago pa ako makatakbo, may tumakip ng tela sa mukha ko. Amoy chloroform. Unti-unti ako nang hina, hanggang sa tuluyan akong nawala ng malay. Pagdilit ng mata ko, nahihilo pa rin ang ulo ko. Malabo ang paningin ko, pero ramdam kong nakagapos ang kamay ko sa likod ng upuan. Ang ilaw ng kisame, kumikislap-kislap lang, parang may sira. Amoy langis, kalawang at pawis ang paligid. Narinig ko ang boses ng mga lalaki. Pamilyar, yung 3 nasa labas kanina. Sigurado ka bang ito yung lalaki?
Oo, siya yung nakachat ni Ella. Nasa message naman lahat. Mabuti yan. Madali tayong magkakapera. Napakapit ako sa lubid. Pero sobrang higpit. Biglang bumukas ang pinto. May isa pang lalaki. Mas matanda. Mukhang leader nila. Lumapit siya, bitbit ang cellphone ko. Ito ba ang hinahanap mo? Sabay turo sa screen na may picture ni Ella. Napakuyom ang kamao ko. Nasaan siya? Sabi ko. Kung alam mo lang pare, matagal nang wala si Ella. Anong ibig mo sabihin? Sabay tawa ng isa sa kanila. Ginamit lang namin yung account niya para manghuli ng mga tanga. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano niyo nakuha yung account niya? Natahimik saglit yung leader, tapos biglang sumagot. Kasi isa siya sa mga niloko namin dati. Pero ayun, nagpakamatay siya rito, dyan mismo sa inuupuan mo. Biglang lumamig ang hangin. Ramdam kong tumayo ang balahibo ko. Nagpatay-sindi yung ilaw sa kisame. At sa gilid ng paningin ko, may babaeng nakaputing damit, nakatayo sa may pinto ng warehouse. Hindi ko alam kung guni-guni lang dahil sa takot. Pero si Ella yun. Maputla, pero malinaw ang muka. Nakatitig lang siya sa akin, tapos dahan-dahang lumingon sa mga lalaki. Biglang tumigil sa pagtawa yung mga lalaki. Isa-isa silang napaatras. Boss, may babae. Walang babae dito. Sabay-sabay nagpatay-sindi ang mga ilaw. Narinig ko ang mga sigaw nila. Isa, dalawa, tatlo. At pagkatapos ay katahimikan. Nang bumalik ang ilaw, wala na siya. Ako na lang ang naiwan. Nakagapos pa rin. Pero may babaeng lumapit sa harap ko. Ella, totoo ka ba? Hindi na. Pero salamat. Natagpuan ko na kung saan ako namatay. Ikaw ang dahilan para malaman nila kung anong ginawa nila sa akin. Bigla niyang hinawakan ng lubid. At sa isang iglap, naputol ito. Nawalan ako ng malay. At pagdilat ko, nasa labas na ako ng warehouse. Umaga na. May mga pulis. May mga taong nakikiusyoso. Ayon sa report, may natagpo ang 3 bangkay sa loob. Mga lalaking hinihinalang sangkot sa human trafficking. Wala raw ibang nakakita sa loob kundi mga kalawangin na upuan at isang cellphone na nakalapag sa sahig. Ang nakapagtataka, sabi ng pulis na sumuri, yung cellphone, bukas pa rin yung dating app mo. May message na, "Thank you, Edward." Galing sa Ella. Matapos ang karanasan kong yun, binura ko na din yung app at hindi na ulit nag-install ng kahit anong dating app dahil sa naranasan kong yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Gusto ko lang i-share itong nangyari sa akin last year. Hindi ko alam kung matatawag ba tong true horror stories. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan yung kaba at takot na naramdaman ko. Ako nga po pala si Gerald. Single ako noon. At dahil medyo tahimik lang ang buhay ko bilang work from home, naisip kong mag-download ng dating app. Gusto ko lang sana makakilala ng bagong tao. Kausap man lang tuwing gabi. Nag-scroll ako. Nag-like. Nag-chat sa iilan. Pero karamihan, either boring o bastos.
hanggang sa may isang profile na agad kong napansin. Ang pangalan niya, Rina. Simple lang ang picture. Naka-puting damit, nakaupo sa may park, at may ngiti na hindi mo agad malilimutan. Ang caption sa picture, mahilig sa mga late night talks at tahimik na lugar. Sinubukan kong i-message siya. Hindi ko akalaing sasagot agad. Hello? Ang ganda ng smile mo sa pic. Ay, napansin mo rin, madalas kasi gabi na ako naglalakad mag-isa. Tahimik kasi kapag gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nakaramdam ako ng comfort sa chat namin. Parang matagal ko na siyang kakilala. Madalas siyang online tuwing 12:00 ng gabi. At kapag nagtatype siya, napapansin kong medyo mabagal. Parang hirap o nag-aalangan. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga paboritong pagkain, pelikula, at kung saan siya nakatira. Sabi niya, taga Cabuyao, Laguna daw siya. Nagulat ako kasi ilang bayan lang yun mula sa amin. Madalas ako sa lumang park dito, yung maraming puno. Gusto mo minsan sabayan mo ako maglakad doon? Sige, kung papayag ka. Pero wag gabi, baka delikado. Wag ka mag-alala, sanay na ako sa gabi. May kung anong malamig na kilabot akong naramdaman nung binasa ko yon, pero binaliwala ko lang. Siguro sanay lang talaga siyang maglakad-lakad ng gabi. Lumipas ang ilang araw. Halos gabi-gabi kaming nag-uusap. Minsan, nagsisend siya ng mga selfie. Pero mapapansin mong laging medyo madilim ang background. Parang galing sa park o kaya sa mga madamong lugar. Isang gabi, habang nagchat kami, bigla siya nagsabing, "Sana makapunta ka dito minsan. Gusto kong may kasama kahit isang beses lang." Sige, sabihin mo lang kung kailan. Bukas ng gabi, sa park na sinasabi ko. Kinabukasan, buong araw akong kinakabahan. Ewan ko ba, hindi naman ako madalas lumalabas ng gabi. Pero may kung anong puwersa na nagtutulak sa akin para pumunta sa park na sinasabi ni Rina. Bago mag 9:00 ng gabi, nagchat pa siya. "Huwag kang malalate ha, dito lang ako sa ilalim ng puno ng akasya." "Oo, paalis na ako." "Dalhin mo yung jacket mo, malamig dito." Pagdating ko sa Cabuyao, tahimik ang paligid. Iilan lang ang mga dumadaang tricycle. Nang marating ko yung lumang park, madilim at halos wala ng ilaw. Yung mga poste, kumikislap lang paminsan-minsan. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy, parang halong damo at bulok na lupa. Tinawag ko siya, pero walang sumagot. Kaya nag-text ako. Nandito na ako sa park. Makalipas ang ilang segundo, nag-reply siya. "Nakikita kita." Napalingon ako sa paligid, pero wala akong makita. Tanging mga puno lang at lumang swing na gumagalaw kahit walang hangin. Medyo kinilabutan ako. "Nasaan ka?" "Nandito lang ako sa likod mo." Paglingon ko, may babaeng nakaputing damit, nakatayo sa di kalayuan. Mahaba ang buhok at sa ilalim ng ilaw ng poste, parang basang-basa ang suot niya. "Rina?" Mahina akong tawag. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at doon ko nakita, maputla ang mukha niya. Sobrang puti at may bakas ng hiwa sa liig. Parang nanigas ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko magawa. Bigla siya nagsimulang lumapit. Mabagal lang sa una,
hanggang sa naging mabilis. "Bakit hindi ka sumama noon?" sabi niya, sabay hagalpak ng halakhak na parang punit na boses. Nabitawan ko ang cellphone ko at tumakbo ako palabas ng park. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko pa rin yung tunog ng chat notification galing sa phone ko na naiwan. Pagdating ko sa highway, may isang tanod na tumulong sa akin. Nanginginig ako at halos di makapagsalita. Dinala niya ako sa barangay hall at tinanong kung anong nangyari. Sabi ko, Sir, may babae akong nakausap sa dating app. Dito daw kami magkikita." Nagkatinginan yung mga tanod. May isa sa kanila na nagsabing, "Ay iho, baka naman yung babae sa park ulit yan." Tinignan nila yung cellphone ko na binalikan pala nila. At nung sinubukan naming i-open yung app, wala na yung profile ni Rina. Wala na ring chat history. Kinabukasan, tinulungan ako ng isang tanod na magtanong-tanong sa paligid at doon ko nalaman ang totoo. May babaeng nagpakamatay daw sa parehong park. 2 taon na ang nakalipas. Rina Javier, 24 years old. Sabi ng mga taga ron, lagi raw siyang nagpapakita sa ilalim ng puno ng akasya. Simula nun, hindi na ako nagbukas ng dating app. Pero sa ngayon naman, Sir Dave, may girlfriend naman na ako. Pero hindi ko siya nakilala sa dating app. Hanggang dito na lang po. Salamat. Magandang araw, Sir Dave. Gusto ko lang ibahagi yung kakaibang karanasan ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Patrick. Hindi ko pa rin alam kung panaginip ba o totoo. Nagsimula lang naman lahat sa simpleng usapan sa dating app. Pero nagtapos sa isang karanasang hindi ko malilimutan habang buhay. Noong panahong yun, medyo matagal na akong single. Dahil sa trabaho, halos wala na akong panahon para makipagkilala sa personal. Kaya naisip kong mag-download ng dating app. Hindi ko naman inasahan na may kakaibang mangyayari. Marami akong nakachat, pero may isang babae na agad tumatak sa akin. Si Mira, 25 years old daw. Taga Rizal din. Simple lang ang profile niya. Isang litrato na naka-white dress, nakaupo sa may bench, at may background na parang lumang parke o memorial park. Ang caption niya, "Minsan, mas tahimik ang gabi kapag may kausap ka." Na-curious ako, kaya minessage ko agad. "Hi, ang ganda ng caption mo. Mahilig ka bang maglakad sa gabi?" "Oo, madalas sa mga tahimik na lugar, mas ramdam ko ang kapayapaan." Mabait siya kausap, kalmado, parang may lalim sa bawat salita. Madalas siyang online tuwing alas 11 o alas 12 ng gabi at laging nagtatapos ang chat namin sa linyang, "Sana makilala kita ng personal, dito lang naman ako sa malapit." Isang gabi, tinanong ko kung saan niya gustong magkita. Ang sabi niya, Sa Memorial Park, dito sa May Tanay. Madalas kasi ako rito. Dito ako nakaka-relax." Napakunot noo ako. Sino bang magyayaya ng date sa sementeryo? Pero natawa lang siya nung tinanong ko. "Hindi mo kailangan matakot. Tahimik lang naman dito. Gusto ko lang ng kausap." Kinabukasan, gabi ko sinunod ang usapan namin. Dumating ako ng mga bandang 8:30 ng gabi. Ang dala ko, yung motor ko. Medyo malamig
at may mahinang ulap na parang usok na gumagapang sa lupa. Sobrang tahimik ng paligid. Tinext ko siya. Nandito na ako sa gate. Makalipas ang ilang segundo, nag-reply siya. Pasok ka lang. Nandito ako sa may lumang puno ng akasya sa gitna. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang langit-ngit ng mga tuyong dahon sa ilalim ng sapatos ko. Ang mga ilaw sa poste, mahina at halos puro lapida ang nakapaligid. Habang papalapit ako sa gitna, may nakita akong babaeng naka-white dress, nakaupo sa semento, nakayuko. Mira? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Maputla siya at malamig ang hangin sa paligid. Ngumiti siya, pero may kung anong lungkot sa mga mata. Salamat at dumating ka. Hindi ko akalaing may pupunta pa. Siyempre naman, pero bakit dito tayo nagkita? Dito kasi ako laging naghihintay. Bago pa ako makasagot, tumunog ang cellphone ko. May tumatawag, kaibigan kong taga-Tanay. Sinagot ko agad. Bro, nasa Memorial Park ako. Nakikipagkita ako sa kachat ko, si Mira. Patrick, anong Mira? Dito ako ngayon sa bahay ng pinsan ko. Anak ng may-ari ng park yan. May Mira nga dyan, pero matagal nang patay yan, bro. 24 anyos. Nabundol malapit sa gate. 3 taon na ang nakakaraan. Parang biglang nang lamig ang katawan ko. Paglingon ko kay Mira, nawala na siya. Pero sa kinauupuan niya, may tuyo at luma ng bouquet ng white roses. Parang matagal nang nakalagay doon. Nanginginig akong tumakbo papunta sa gate. Halos di ko maalala kung paano ako nakalabas. Pagdating ko sa motor, nag-vibrate ang phone ko. May bagong message. Galing kay Mira. Salamat sa pagpunta. Matagal na akong naghihintay ng makikinig sa akin. Pwede na akong magpahinga. Pag-check ko sa app, wala na ang profile niya. Wala na ring history ng chat namin. Parang hindi siya kailanman nag-exist. Simula noon, hindi na ako muling gumamit ng dating app. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko.